So ayun mga katroops, cellphone lang gamit ko no about tax info na pinaparating ni YT sa lahat ng mga YouTube creators. So di na natin patatagalin to, diretso na tayo doon, okay? Punta lang sa Chrome. Kung di Chrome gamit nyo, pwedeng Mozilla, Firefox, IE or Internet Explorer, o kung ano may yung gamit nyo, okay? So ako Chrome, Android users. So basically, bago kayo pumunta, dapat na-download nyo o add nyo sa mismong screen nyo o home screen ng cellphone nyo yung My Google AdSense, okay? Kung di nyo alam yan paano i-download, punta lang kayo sa Chrome, tapos type nyo sa taas AdSense, okay? Ngayon, pag kinlik mo kasi yan, naka-route na directly sa yan sa Chrome, okay? So yan yung natin, okay? Yan yung balance natin, oh. So what you're going to do, hindi nyo makikita yung tax info actually dyan, okay? Dito kayo pumunta sa bell icon, click nyo yan. Meron na kasing sinend si YT sa atin, okay? So yan yung makikita nyo. What you're going to do is simply click on manage tax info, click nyo lang yan, okay? Tapos mag-open yung page na to, ayan, manage tax info. Next step, click nyo lang yung add tax info, okay? Yan, ayan. So type tayo ng password, okay? This is usual to make sure na sa atin yung account o yung YouTube account, okay? So ayan mga katroops, andyan na tayo. So route na kaagad directly. So yan yung unang questions. Of course, basa nyo yan. What type of account is yan? Of course, individual yung tatype natin, okay? Kasi sarili naman natin. Tapos click nyo next. Okay, so again, are you a citizen or resident of the United States? Of course, no. Sa Pilipinas tayo. Then, sa baba naman, select a W8 tax forms. Basically, explain ko lang, yung W8 Ben, yan yung ginagamit nilang tax form sa mga non-US. Okay? Okay, non-US individual actually yan. Kasi yung W8 kasi, yan yung para sa mga US citizen. Yung W8 Ben, yan yung non-US actually, okay? Ngayon yung W8 ECI, ito rin yung sa mga non-US kagaya natin, pero may kaibahan lang kasi earns income related to its US trade of business and files a US income tax return, okay? So basically merong ugnayan pa rin sa US trade or businesses. So ang i-click lang natin dito, wag na nating paanohin pag nasa US tayo o outside US tayo, W8 Ben, okay? Then click nyo lang yan, yung start W8 Ben form, click nyo lang. Actually sa dati kong trabaho, na-handle ko na rin to. Kami yung nagki-cater ng mga tax information ng mga US and non-US, kaya alam ko yung W8 Ben. Okay, so ngayon basahin natin. TIN number, a taxpayer identification number or TIN is a tax processing number required by IRS for some tax form, okay? More about TIN, kung gusto nyo malaman, click nyo lang yung naka-highlight na blue. For foreign TIN, don't include any other foreign personal identifications as Korean resident registration number. If you're claiming treaty, you are required to provide a foreign TIN, okay? So of course, ito USI TIN or SSN. So optional to mga katroops, okay? Kasi yung foreign TIN, kung meron kang kiniklaim na tax treaty, okay? So anyway, mga social security number kasi yan for US din yan, okay? So basically ito wala tayo dyan. So ayun na mga katroops, so meron pa pala dito sa taas, okay? W8 Ben tax form, be sure this information is exactly the same as on your tax documents, okay? And that the form is signed by an authorized representative of the legal entity, okay? So doing business as a name or disregarded entity, okay? So ito, country of citizenship, napila natin dito yung
bansa natin. Okay, yan, Philippines. Yan, taxpayer division 10. Okay, so optional yan. Next tayo mga katroops. Ayan na. So ayan na yung next independent. Nakikita nyo na yung pangalan natin, pangalan nyo, tapos customer country. Okay, ngayon nakalagay permanent residence address is a PO box or in care of address. You will be required to submit additional documentation. A PO box, post office postal box, is a lockable box with its own number or other unique address identified physically located at the post office station. Okay, so hindi na natin kailangang i-click tong permanent resident address yung sa number 2 kasi hindi naman tayo naka-care of. Ito basically if naka-care of yung halimbawa yung mailing address mo, kailangan naka-care of sa mga postal office or post office, ito pwede nyo i-click yan. Pero kung hindi naman, diretso na tayo dito sa address line. Okay, okay, gusto nyo magpadala ng manok o itlog o kaya pato, okay, baboy, yan. So ayan, Barangay Tabok, Lagonglong. Yan, tuloy lang natin ito dito. Okay, natin Mindanao. Okay, shoutout sa lahat ng mga taga Mindanao at sa lahat ng mga nanonood dyan, kahit hindi taga Mindanao, Bisaya, Ilocano, lahat, basta Pilipino, magmahalan lang. Okay, 9006. Okay, that's the postal code. Okay, yan. So yan yung complete address ko. Province of ito, Misamis Oriental. Ups, mali. Ayan. Mailing address is the same as permanent address. Okay, resident address. Okay, so click natin yan. Ayan. So next. So no tayo rito mga katulad. Click natin. Kaya hindi naman tayo nag-claim kasi ng tax treaty. Okay, click no, next na kaagad. Ayan. Loading lang. Alright, sa mga bago lang sa aking channel, sa mga lagi nasagdan lang, please do consider subscribing. We are SK TV, Buhay Probinsya. Okay, sa lahat ng lagi nanonood, maraming salamat sa inyo mga katroops. Okay, so ito na, document preview form. I confirm that I have reviewed the generated tax document. Okay, so ito, click natin to kung ayan, kasi sabi niya generated eh. So ayan, so ano lang natin, lakihan lang natin. So ayan na mga katroops. So si system na yung gumawa ng tax form basically natin. Ayan kita nyo yan yan yung pangalan ko, yung address ko. Okay, ayan, click nyo na yung mismong generated tax form, pwede nyo i-download. Okay, so ayan, download natin yan. Okay, so ayan, so ito na mga katroops ang generated tax form natin na fill out natin, tapos si system na yung nag-generate actually. Okay, mag-download na rin kayo para meron kayong kopya sa inyo. Okay, so ayun na mga katroops yung W8 bin natin. Ngayon next na natin. So before i-next nyo, click nyo lang yung box. Okay, na acknowledge na tama yung make sure lang na tama yung spelling ng pangalan. Okay, spelling ng pangalan yung mga katroops. Ayan, at of course yung address kung tama ba, at lalo na yung postal code. Okay, kasi yung postal code talaga matutukoy dyan yung mismong municipality nyo or mismong lugar nyo, barangay. Okay, yung province yung mismo. Okay, now ito na, balik tayo saglit. Okay, ayan, so mga katroops, pag click nyo ng next, ayan na yung address natin. Pwede nang i-review simula nung
sa taas. Okay, now ito na yung pinaka signature natin. Okay, yung legal name natin. Okay, so type lang natin yung complete name natin dyan. Okay, okay, so sinasabi niya, are you the person listed in the signature section? Okay, so yes, of course. Okay, so next tayo. Ayan, so the next thing is dito, activities and services performed in the US. Okay, has the individual or entity identified in tax identity section perform any activities and services for Google within US? So yan, malinaw mga katrops na no. Okay, then sa baba na may box, kailangan i-tick. Kung babasahin nyo, I certify that the services provided to Google or its affiliates will be performed solely outside the US, that any labor or capital, including facilities or other tools used to provide such services, will be physically located outside the US. Okay, so tick natin yung mga katrops kasi non-US resident naman tayo. Okay, ayan, sa baba, status change affidavit. Okay, so click nyo yung icon dyan kung gusto nyo mabasa yung disclaimer nila. Okay, ayan mga katrops, pag click nyo yung icon doon, an affidavit of unchanged status certifies that the information on the tax form was accurate as of a specific past date. Okay, so ayan mga katrops, hindi na sa atin to. Okay, hindi na kailangan yan unless mag status change kayo. Ano ba yung mga status change? Yung halimbawa, mostly sa mga babae, nakapag-asawa na, of course yung last name napalitan na, ayan, of course kailangan nyo nang mag change status. Okay, or status change. Okay, so basahin natin. Ayan yung sa taas, I am providing tax info for a new or existing payments profile that hasn't received payment. Okay, the next one is I am providing tax info for an existing payments profile that has previously received payments. Okay, so dito tayo sa taas. Ngayon, submit tayo. Click nyo yung submit. Ayan. Again. Maraming salamat mga katroops sa mga lagi nanonood sa aming channel. Sa bago lang, please click on the notification bell para updated kayo sa ginagawa namin Buhay Probinsya. Okay, so ayan mga katroops, status approve ka agad. Okay, submitted March 23, 2021. Okay, ayan, March 23, Tuesday, alas 8 ng gabi. Okay, so ayan yung permanent address, makikita nyo, ayan na. Mailing address, same lang din naman. Kasi yung mga naka-tax treaty, meron yung mga ano yan mga katroops, may rebates at subject for approval, kaya hindi ka agad sila ma-approve dyan kasi syempre i-review pa yan. Hindi kagaya nitong sa atin, ayan, nakikita yung status approve na kaagad kasi default lang naman kasi tayo, wala naman tayong kiniklaim na any rebates or treaty. Okay, at isa pa, non-US resident naman tayo. Okay, outside US tayo. Okay. Okay, so click natin tong naka-highlight na Certificate of Non-US Activities kung ano meron dyan. Okay, so ito, ayan mga katrops, I certify that the services provided to Google or its affiliates will be performed solely outside the US, and that any labor or capital, including facilities or other tools used to provide such services, will be physically located outside the US. Okay, so yan na nga mga katroops, ayan yung Certificate of No US Activities. Kumbaga talagang sinigurado ni Google, kasi nga ang pinili naman natin at syempre designated naman tayo na non-US resident, outside US naman tayo, kaya ito na agad yung certificate natin. Okay, so screenshotan lang natin, ayan, para meron tayong proof. So ito mga katrops, napaka friendly lang sa mobile phone. I'm using Android, mabilis lang, madali lang. Okay, so ayan mga katrops, nakapag ano na tayo. So okay na mga katrops, this will be the
last step pag manage ng tax info. Kumbaga malalaman mo kaagad kung approve ka o hindi. Okay? So that's it, pansit. Okay? So ayan mga katroops, maraming salamat sa inyo. Balik tayo sa home. Ayan. Click natin rito, tingnan natin yung bell icon. Try natin manage tax info kung ano ilalabas. Ayan. Para make sure kung nagawa nyo bang mabuti. Okay? So pag doon kayo sa last step, i-click nyo yung home. Okay, click nyo home. Ayan, home. Click nyo yung bell icon. Ayan, pag click nyo yung bell icon, balik kayo sa manage tax info. This is a wrap up basically para malaman nyo kung successful ba talaga or may glitch yung system nyo, o baka nagkaroon ng glitch, hindi naman talaga nag-go through yung ginagawa nyong process sa mobile phone nyo o kaya sa other gadgets o kung ano man yung gadget na hawak nyo o gamit nyo pag file ng tax. Okay, para maiwasan yung glitch sa system, kasi usual yan mga katroops, kahit gumamit ka ng PC or any other related device, nagkakaroon talaga ng glitch. So just to make sure na na-process talaga at na-approve at walang glitch, balik lang sa home, tapos click yung bell icon, then again click on manage tax info, at pag ito yung lumabas, sureness na. Okay, sureness na, wala nang problema. So ayan yung status in green icon, approve. Okay, so wala natin problema sa W8 Ben. Okay, yung tax form. Again, just make sure, a quick info, W8 Ben ang pipiliin kasi nga ang W8 Ben is for non-US resident. Okay, hindi naman tayo US. Ngayon kung ikaw nanonood nito, yung profile mo is under US resident, of course W8 ang pipiliin mo. Okay, W8. Alam naman nila basically yan. Okay, sa atin lang Pilipinas kasi hindi kasi to usual na naririnig pag sinasabing nagpa-file ng tax form. Usually pag nagpa-file tayo ng tax form, punta tayo BIR, binibigyan tayo ng talagang locally made na form sa BIR sa atin. Ito si Google kasi nakabase sa US, kaya hindi si BIR ang nagbibigay sa atin, si IRS. Okay, ngayon ang mga form dyan is hindi familiar sa karamihan. Okay, medyo madali lang sa akin kasi nga nakapag-handle din kasi ako sa previous job ko. Na-handle ko kasi yung financial account, which is handling US and non-US resident regarding tax treaty at saka filing of tax information nila. Kaya kami nag-handle, kaya medyo familiar ako. Hindi na nga ako nag-research dito, kinlik ko na lang kaagad. Okay, so yan lang mga katrus, napakadali. Alright, so mga katrus, maraming salamat sa pagsama sa akin. We are SK TV Buhay Probinsya. Again, thank you for watching our video. Sa lahat ng di pa nakapag-subscribe, please do consider subscribing. Click on the notification bell at updated ka na sa ginagawa namin, Buhay Probinsya. Okay, so mga katroops, I'm out of here. Peace everybody. Good night. Ciao.